kita po natin, pulbos na po. Ano? Yan, dati ng barangay yan. Ginawa nilang shopping. Nagtayo sila rito. Ngayon, dalawa na barangay nila. Ang problema, mali. Wala nga building permit. Walang city planning. Walang DPWH. Illegal construction. Obstruction. O lahat, nandiyan na. Kaya ginigiba. Sayang ang pera. Kababayan, muli po nating binalikan itong barangay 272. At ito nga, nagulat tayo. Ganito po kabilis yung aksyon na pag-demolish po dito sa barangay na to. Kita po natin, pulbos na po, at wala na po nakatayong mga semento dyan. So mga ilang araw pa, mahahakot na rin po yung mga nadurog na mga semento o mga concrete. At kasalukuyan naman po na merong katabi nito, ito daw po yung dating barangay na ginawang chapel, kasalukuyang tinitibag na rin po, so baka bukas o makalawa magiging pulbo o durog na rin po itong nakikita nating nakatayo dito ngayon. So kasama natin dito si Sir Sukat, na siya po namamahala sa mga demolition team ng Maynila. Ayan, ayon nga po sa kanya, nang kausap natin siya, marami pa pong mga barangay ang posibleng titibagin dahil nga po ito ay nakaharang sa kalsada. Ayan, o kumbaga obstruction sa mga daanan ng tao. Alvin TV, magandang umaga. Dito tayo banda. Ito, papakita ko lang sa inyo. Ito yung pangalawang giniba namin. Yung una, barangay 313, 19 million. Ngayon naman, sabi nila 19 million, project ni Kong daw yun. Basta yun, mali yun. Wala yung permit. Unang-una, walang city planning, zoning permit, wala yun. Pangalawa, wala siyang DPWH, wala siyang building permit. Illegal obstruction. Wag mo itapon dyan, wag mo patapon. Wag mo itapon, basura yan. Tapos, ito rin, illegal. Kasi ito, barangay 272, giba na kasi. Ito, chapel daw yan? Hindi, ginawa. Wag mo patapakan. Hoy! Tapakan ng basura yan. Tapakan. Ngayon, tinanong ko lang kasi tinatambakan ng basura magiging basura yan, hindi naman basura yan Kasi ito mga batong to, lalagay sa yan, sa mga malalim na lugar para magpantay. Tapos, disimentoan, ispaltuan. Yun ang Department of Engineering. Headed City Engineer Armando Andres. At ang aming hepe, si Andy Yambao ng flood control. At ang Team Sukat, Team Mineral Sukat. So ngayon, ito, ulitin ko. Yan, dati ng barangay yan. Ginawa nilang shopping. Nagtayo sila rito. Ngayon, dalawa na barangay nila. Ang problema, mali. Wala nga building permit. Walang city planning. Walang DPWH. Illegal construction. Obstruction. O lahat, nandiyan na. Kaya ginigiba. Sayang ang pera. Sana pinag-isipan muna nila na yung pera kung saan pwedeng ilagay. Alam mo, sa totoo lang, yung giniba namin doon sa 313, eskwela nyo, Nareliano, 4-story yun. Dapat yung ginawa nila, binigay nilang nila yung pondo sa mga eskwelahan. Binigyan nila ng bawat kwarto ng inimprove pa lalo, Oo, maraming matutuwa pa nun. Pati yung mga magulang, pati teacher matutuwa. Sila lang ang nakinabang dun Diba? Ilalagay mo sa may bangketa, 2 metro lapad. Diba? Saan dadaan ng mga estudyante? Sa kalye. Pag nasagi ng sasakyan, kawawa yung driver. Sinasabi nila, dumaan sa tamang proseso. Wala pong ganun. Hindi dumaan sa tamang proseso yun. Pangalawa, yung senior daw. Senior, ibig sabihin nakakit pa yung tao. Para lang sa fourth floor. O pwede naman silang ng lote. O kaya umarkila ng lote. Doon sila magpagawa. At least wala silang mapepermisyo. Diba? Ayan. Balita ko, Sir Sukat, marami pa daw gigibain ng mga barangay. Marami. Basta lahat ng obstruction, illegal construction na nasa kalye, sa bangketa, gigibain natin. Kasi nasa laula nung panahon ng 3 taon. Kung gusto nilang itayo, saan nila itatayo? Doon na lang
Ha? Hindi pwedeng ganun. Diba? Meron tayong batas para dyan. Eh mga mambabatas nga sila eh. Dapat alam nila yan eh. Diba? Tsaka balita ko, sir, gagawin daw binondominium to ito? Ito. Ang pagkakaalam ko rin, kasi ito binondoan. Oo. Ito binondominium 2. Ang pagkakaalam ko ha. Oo. O, kaya yan kahit na walang bangkarote ang Maynila, pero gagawin pa rin ang paraan ni Yorme. Boss Y, ni Yorme, para lang sa taong bayan, para mapakinabangan ng taong bayan. Ha? Ayun. Magandang umaga. Sana nabigyan kita ng magandang paliwanag. Kung meron kang tanong, tanong mo sa akin. Ha? So ito pala mga kababayan, dating barangay daw po ito, sabi ni General Sukat, at ginawang chapel na rin po pala. No? At yun nga, yung unang tinibag dito ay yun yung barangay hall. So bali naging dalawa na yung naging obstruction po dito sa tabi ng Binondominium 1. Ayan. So ayan, kasalukuyan nakikita po natin na tinitibag na po itong chapel, at dito naman sa kabila mapapansin natin ay talagang wala na, durog na talaga, wala nang nakatuyong mga poste dito po sa area na to. Ayan, ang dating barangay hall wala na pong nakatayo, Ayan po yung dating barangay hall. So ayon nga po mga kababayan, sa natuklasan natin ay marami pang mga barangay hall na pwedeng matibag, dahil nga po ito ay nagiging obstruction po sa daanan ng mga tao. Ayan, nasa bangketa kumbaga nakapwesto.